Magandang araw, Banteros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube boss, D at your service. Kamusta ang buhay-buhay? We are back. At panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga sinungaling sa bayang Pilipinas. Lahat ng mga mandurumbong, mga mambubudol, mga bobo, inutil, tanga, syunga, mga bogo, walang utak, mga gunggong at utak galunggong, mga baogang ulo, mga tila mo nabagok. Oo, at mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho. Indot pala mo nin sinto-sinto baliw. Mga abnoy, mga sabog, mga batak, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato. Membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Mga impakto, maligno, masasamang espiritu, mga kampo ng demonyo, diablo, satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman, mga bossing? Maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Asia, sa buong America, North America, diyan sa Europa, Middle East. Magandang araw, umaga, tanghali, gabi sa inyo. Oy, mag-follow po kayo ha sa ating YouTube channels, ang Boss Dada TV YouTube channel at ang Boss Dada Space 2.0 YouTube channel. Nandiyan po ang ating mga malulupit na mga videos. Siyempre, nabubuhay na naman yung ating Facebook pages. Kasi for some time, naka-shadow ban. Yung isa, yung Boss Dada Facebook page, yung Boss Dada TV. Pero yung Boss Dada 2.0, malakas na malakas yan, palakas yan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Yung mga hindi pa po nakakapag-follow dyan sa mga Facebook pages natin, follow kayo. Kasi ang daming bashers dyan. Ang daming bashers. Alam niyo naman, pag may bashers, tuwang-tuwa tayo. Diba? Pag may bashers, tuwang-tuwa tayo. Oo. So, saan ba naputol yung ating diskusyon nung nakaraan? Oo, naputol yung ating diskusyon nung nakaraan sa panloloko, pambubudol, kasinungalingan na sona netong ating pinakasinungaling, pinakamagnanakaw, pinakakupal na presidente sa buong mundo. Hindi lang sa buong Pilipinas sa buong mundo. Shout! Hayop na yan, no? Ang tindi ng racket na yan. Pag-uusapan ulit natin yung racket na yan mamaya. O, kasi yung mga natitira pa doon sa kanyang zona, di-discuss natin. O, pero dito muna tayo sa kontrasona, ha? O, kontrasona, mga bossing. Ang lupit kahapon, mga bossing. Kahapon, nag-kontrasona. Lahat, kumbaga, tayo rin, meron din naman lahat naman ang pinagsasabi kasi ni Bongbong sa kanyang sona, puro kahayupan, puro katarantaduhan, kademonyuhan lang, kasinungalingan lang. Wala naman sinabing matino yung punyeta na yan. Lahat puros sa kabalbalan. Sabi ko nga sa inyo, nakakahiya kay Senator Marcoleta. Kasi pinag-usapan natin doon. Pinag-usapan niya, itinapik niya. Sa kanyang kasinungalingan, yung ipinaglaban ni Senator Marcoleta patungkol sa enerhiya. Natatandaan nyo? O hindi ba pinaglaban ni Senator Marcoleta yung pinagalitan niya yung mga yung kartel ng langis dito sa Pilipinas kasi mura nila nabili yung langis tapos ibinenta ng mahal. Si Marcoleta nagpalabas niya. Si Marcoleta rin ang nag-expose na meron naman pala na nakukuhanan ng langis tayo, hindi lang doon sa Strait of Hormuz dumadaan. Marami. Hindi napakaliit lang pala ng porsyento ng mga kinukuha natin mula doon sa Strait of Hormuz na 'yon. Oo, maliit na parte lang ng ating supply. Karamihan pala ng supply natin nanggagaling dito lang sa mga malalapit. Oo, kaya nagtataka siya, bakit gano'n? Bakit ganyan? Oo, mahal-mahal, hindi naman tayo talaga masyadong apektado, hindi naman tayo doon kumukuha Kung may mga kinukuha na naman tayo dito sa malapit na hindi naman apektado nung nung gera na yan sa Middle East Bakit nagmahal? So si Marcoleta ang nakipaglaban noon. Ang kapal ng mukha ni Bongbong, akala mo siya nakasolve ng problema ng gasolina sa Pilipinas, tarantado talaga. Ngayon, yung sa Meralco, 'di ba natatandaan niyo sa Meralco, talagang inilaban ni Senator Marcoleta 'yan. Talagang yung National Energy something. Inano niya yan, ginisa ni Marcoleta yan, para ma-scrutinize ng maigi. At yun nga, yung ipinangako ng gunggong na Bongbong na ito,
na yung ating kuryente daw alisin na ang systems loss, gago. Alisin daw ang systems loss. Yung pala, para maalis mo yung systems loss na yon, kailangan mong amyendahan yung EPIRA law. Putang ina niyan. Ang tagal na palang ipinapanukala nun hanggang ngayon, hindi pa nagagawa. 4 na taon na siya, maglilimang taon na siya sa posisyong kupal na yan. Hanggang ngayon, hindi pa napaprioritize siyang pag-aamyenda ng EPIRA law para matanggal yung systems loss. Kasi nga, yung systems loss na yan, ayan yung mga ninanakaw sa atin ng mga putang inang binibigyan ng yung mga binibigyan ng ayuda ng gobyerno, 4Ps, yung mga putang ina dyan sa squatter. Yung mga yan, nakatap yung mga kuryente ng mga hayop na yan. Tayo nga, nagtitiis tayo sa init Ang mahal ng kuryente. Sila, putan, mga naka-aircon. Yung mga nandiyan dyan sa squatter, pumunta kayo. Yung dyan sa may bandang Pag-asa. Punta kayo dyan sa may bandang NIA, BIR Road. Putang ina yan. Anda squatter dyan. Kita mo yung mga bahay naka-split type. Naka-split type. Sabi nila, split type tayo para hindi masyadong malaki yung nakawin natin sa kuryente. So yung mga ninanakaw nila ng mga kuryente na yan, putang ina tayo nagbabayad ng mga yan. Aside from binabayaran natin yung ninanakaw ng mga hayop na yan, parte ng bill nila sa kuryente, yung mga 4Ps beneficiaries, binabawas din sa atin sa ayaw at sa gusto natin. Taragis yan. Mga buraot. Oo, yung mga buraot ng mga squatter dyan, hindi, alam mo, sa totoo lang, puta, kasalanan man nila kung bakit sila naging mga squatter Oo, dahil hanggang doon na lang inabot ng kanilang dahil doon na lang inabot ng kanilang mga pangarap sa buhay Hindi nakakabwisit, alam mo yun, tayo mga masisipag sa buhay, nagtatrabaho araw-araw, nakikipaglaban sa traffic, o araw-araw nagpapakapagod para may kitain sa pang-araw-araw. Putang ina niyan, mantakin mo yung mga mga beneficiary natin ng 4Ps, pakuya-kuyakoy, gigising kung anong oras nila gusto. Kikilos kung anong oras nila gusto. Putang ina, ang sasarap pa ng mga ulam ng mga yan. May mga bisyo pa, magsisigarilyo, mag-iinom, puta, magsusugal pa yan. Afford nila yung ganyan. Samantalang tayo, 5 pa lang ng madaling araw, nasa kalsada na tayo, nagbabakasakali tayo, na mauna tayo sa upuan dyan sa MRT para makapasok tayo sa sa ating mga trabaho. Magsisimula ang trabaho 8:00 ng umaga, 5:00 nasa kalsada ka na. O imaginein mo yan, pag upo mo ng MRT, LRT, sasakay ka ng bus, pagdating mo, putya, hulas ka na. Tapos ang baon mo pagdating ng break time, tipid na tipid. Isang kanin, sabaw, kalahating ulam. Ganun lang ang kinakain mo. Maswerte ka kapag medyo nalagyan ng sarsa yung kanin mo, medyo mabubusog ka. Tapos merienda mo, kape na lang. Lalo na kung sa opisina, libre kape na lang ang merienda mo. Tapos uwi ka. Pag uwi mo, ganun na naman, paulit-ulit, ganun lang ang ginagawa mo. Uuwi ka ng late, kakain ka ng konti, sabi ni Bel Aguilar. Maraming salamat sa iyo, Bel Aguilar, sa iyong ayuda. Good morning, Boss D. Bongit at pamilya dapat sumama sa rocket launch. Rocket launch sa space at doon na sila manirahan. Oo, dapat. Hindi nga dapat nga pag yung sumama sila sa rocket, dapat sa nuclear rocket sila sumama. Oo. Oo, let's give the world a favor. Dapat idikit yan doon sa Scud missile, hindi sa rocket ship. Oo. So sa araw-araw na ginagawa natin mga bossing, hirap na hirap tayo sa pang-araw-araw na tapos yung mga squatter dyan, sa sarap ng buhay. Chismisan, libre tubig, libre kuryente, may ayuda sa gobyerno, nakakapagsugal, bisyo, inom, yosi, pagka medyo nakaluwag-luwag, may bonus, may pang-shabu. Kaya yun. So, yun yung sinasabi ko na mga systems loss. Ipinapangako na nung tarantado, hindi pa nagagawa. Ang tagal-tagal na niyang pinipilit na mangyari, hindi nagagawa. Bakit? Kasi hawak sila sa leeg ng mga negosyante at saka nitong mga may power plant dito sa Pilipinas, mga bossing. Maraming salamat ha. Maraming salamat kay Madam Sean, saklap ng buhay dyan sa Pilipinas. Masaklap ang buhay dito pero masaya. Kay CEY Collection dyan sa Abu Dhabi, Dubai. Maraming salamat sa inyo. Pusuan ko yan. Basta ganyan, makukulay. Sarap basahin yan Basahin natin yung mga message nung may mga makukulay ang buhay. So ganun, mga bossing. May nag-walkout ba? Meron nag-walkout. Kaya ito, papanoorin natin malupit na malupit. Sabi nga, pinapahirapan talaga ang taong bayan. Ayun na nga tayo ang pumapasan. Tayo ang pumapasan ng paghihirap para tayo, alam mo may anak ka ng isa. Pero parang may anak kang 5 sa dami ng sinisingil ng gobyerno sa iyo para matustusan lang itong mga patay gutom na mga tamad na ito. Na dapat gobyerno ang gumagastos, pinapasan ng mga Pilipino yung panggastos na itong mga hayop na ito. Mga buwisit, mga pabigat. Putang ina, pagka napagtripan pa niyan, mga hold up pa mga yan, mag-aakyat bahay pa mga yan.
Hindi pa talaga na kontento ang mga buwisit eh. Hello kay aking madam diyan sa Amerika kay Nobel Tulyao, mabuhay ka. Is it really true that Tatay Digong will go home? Yan nga na-discuss ko na nga yan nung nakaraan eh. O yung pag-uwi ni Tatay Digong. Meron nga yata si Tatay Digong na ma'am, meron siyang isang petition na na-approve. Pero hindi ako sure tungkol dun sa petition na yun. Wala pa akong time para aralin yun. So, makakauwi na ba siya next week? Hindi ko alam. Pero malamang sa malamang hindi pa. Ang ICC naman, para mapatay mo yung ICC na yan, kailangan pasabugan mo ng bomba talaga yan. Pero kung ganyan lang, parang boycott lang, pull out lang, meron pa rin mga makorrupt na mga gobyerno na magpopondo dyan. Kaya, yung pag-uwi ni Tatay Digong, magandang ipagdasal yan, magandang asahan yan. Pero, wag natin masyadong, paasahin yung mga sarili natin, baka masaktan lang tayo. Okay man si Pangulong Duterte dyan sa dahig. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte dyan sa sahig, masarap man ang buhay niya dyan. Maayos yung kanyang kulungan, malambot yung kanyang kama, malamig dyan, masarap naman yung kanyang mga kinakain. Pwede siya actually mag-request kung ano yung pagkain na gusto niya. Balita ko nakakain na siya dyan ng munggo. Hindi ko lang alam yung bulad kung nakakain siya. Pero sabi naman ni Pangulong Duterte, hindi naman daw siya mahilig sa bulad talaga. Oo, ito na nasabi niya to sa amin. Sabi ko, Pangulo, bakit ang hilig mo sa bulad? Sabi niya, hindi man ako mahilig sa bulad. Hindi man ako mahilig sa tuyo. Kumakain ako niyan pag meron. Pero kasi ang problema sa bahay namin, tamad kami lahat. Tamad kami kasi si Pangulong Duterte, tulog siya sa umaga, gising siya sa gabi. Tamad silang lahat dahil nga syempre pag gising siya sa gabi, lahat ng mga tao sa bahay gising din sa gabi. Amo nila si Pangulo eh. So yung mga yaya niya, driver niya, kung sino-sino man dyan sa bahay, gising din sila sa gabi kapag gising si Pangulo kasi pag may kailangan si Pangulo, kailangan nilang i-accommodate. So ngayon, matutulog sila sabay-sabay sa umaga na. O ngayon, syempre, groggy sila, tulog sila lahat. Pag bago gumising si Pangulong Duterte, gigising na rin yung kanyang mga kusinero, yung kanyang mga kasambahay, ayun na. Ang pinakamabilis na lulutuin nila, bulad. Kasi mabilis man lutuin yung bulad, di ba? Mantika lang, lalagay mo lang yung bulad, ikot-ikot mo lang ganyan mo na. Tapos kuha ka ng mga talbos ng kamote, lagay mo na dyan. Madaling lutuin. Sabi niya, hindi ako mahilig dyan, pero madaling lutuin kasi yan. Kaya yan yung lagi namin kinakain. So nasanay na ako dyan. Kaya parang naging paborito ko na rin siya. Ganun yun. Pero yun na nga yung sinasabi ko, maayos dyan yung kanyang kalagayan dyan sa dahig, yung kanyang kulungan niya. Kumpara, sa totoo lang kumpara sa sinasapit ni Pastor Quiboloy, sa kumpara sa sinasapit nila Marcoleta, nila Mike Defensor, nila Bongo tuloy, nila Bong Revilla, tsaka ni Jinggoy Estrada, dyan sa mga city jail, sa Quezon City Jail, sa Pasig City Jail, mas mahirap ang sitwasyon nila kumpara kay Pangulong Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte, mag-isa lang siya sa kanyang kwarto. So, wala siyang doon. Lahat, libro, may TV man siya doon, nakakapag-recreational man sila doon. Paglabas siya, may basketball court doon, may tennis court doon, lahat provided doon. Maayos yung kalagayan niya roon. Kaya nga, kung akala nitong mga putang inang mga nagpatapon sa kanya doon, napahirapan nila si Pangulo, hindi. Isang bagay lang, hirap na hirap si Pangulo ngayon, wala siyang chicks. Si Pangulo, hindi kasi yan mabubuhay ng walang chicks eh. Oo, chick boy talaga yan. Matanda na yan, pero chick boy talaga yan eh. Oo, yun naman, hindi nila maitatanggi yun eh. Sabi nga nila, hindi sila mga santo. Oo, pero sa sobrang charismatic, mapagmahal na mga Duterte, nai-inlove sa kanila yung mga chicks. Ngayon, yun lang ang wala siya. Pero lahat, provided naman si Pangulong Duterte. May clinic din naman doon. May nang-check naman sa kanya ng mga nurses and all. Chine-check yung kanyang, yung kanyang health. So, okay man yung kalagayan niya doon. Di nga lang siya makalabas. Di nga lang siya makapasyal. Pero sabi ko nga sa inyo, if you're gonna ask yung Duterte siblings, kung si Pangulong Duterte ba doon kumbaga parang sabi nga nila, it's a blessing in disguise na si Pangulong Duterte kahit papaano nando doon. Why? Kasi nga, noong nag-retire si Pangulong Duterte sa politika, hindi na daw nila yan nakita. Nung nawala yan sa politika, di ba, ilang years, kailan lang ba siya naipadala? 2024 siya naipadala sa di ba, sa dahig. Tama ba? 2024. 2024 naipadala siya sa dahig. Since 2022, 23, 2024, di daw nila nakikita yun, as in. Di nila nakikita, di nila nakakausap dahil laging nasa labas. Chick boy eh. Nagkaroon na siya ng time. Noon kasi wala siyang time dahil presidente siya, puro Pilipinas. Pero nung nag-retire na siya, natapos na yung kanyang presidente, nung umuwi na siya ng Davao, pucha yan, laging wala daw sa bahay, laging nanliligaw. Laging umaakit ng ligaw. Nag-aaway-aaway na yung kanyang mga babae. Nag-aaway-aaway na. Hindi nga nila pinag-aawayan yung mamanahin nila dahil alam nila wala silang mamanahin kay Pangulo eh. Pinag-aawayan nila, hindi ko alam kung ano pinag-aawayan nila kay Pangulo eh. Pero yung pinag-aawayan nila si Pangulo mismo, tanda-tanda na eh, pugi-pugi pa eh. So yun mga bossing ang problema nila. Hindi nila makita, hindi nila makausap, hindi nila matagpuan. So ngayon at least si Pangulo nandoon sa kulungan, araw-araw nakikita nila. Palitan lang sila, magastos lang. Pupunta ka ng Europe, 'di ba? Tapos araw-araw bibisitahin mo si Pangulo.
Pero at least nabibisita nila, nakakausap nila. So itong mga huling panahon ni Pangulo, kasi matanda na siya, 82 na siya. Itong huling panahon ni Pangulo sa mundo, may time na siya para sa pamilya niya, may time siya para sa mga anak niya, nakakapagkwentuhan sila, nakakapag-ano sila, yakapan sila, nakakapag-ano sila, banding sila every day. Hanggat alam ko, hanggang Lunes hanggang Huwebes yung dalaw diyan eh. So may time sila. Kumbaga mas naging close sila, yung wisdom ng tatay nila mas napapakinabangan nila. Although si Pangulo medyo ano na daw, talagang makakalimutin na. Parang meron na siyang early signs of Alzheimer's. Marami na siyang mga bagay na hindi na naaalala. Sabi nila, ang naaalala na lang daw ng Pangulo yung mga lumang alaala. Kaya daw pag nagkukwento si Pangulo, kaya pala pag nagkukwento si Pangulo sa amin, lagi kinukwento niya nung nag-aabogasya siya. Kinukwento niya nung mayor siya, kinukwento niya nung piskal siya. Ganun siya magkwento, hindi siya nagkukwento ng bago. Kasi yun pala yung malinaw sa kanyang memorya, yung mga nakaraan. Pero yung mga bago, medyo ano na daw siya, talagang nakakalimot na siya. Siyempre, dala na din ng katandaan. Si Pangulo nga daw, minsan nagsasabi daw na, papuntahin mo naman dito si ganito. Kakatapos lang magpunta eh. Kakagaling lang dito ah. Parang yung mga short term na mga memories na ano niya na yun, na nakakalimutan niya na. Pero yung mga luma-luma, naaalala niya yun. Malinaw na malinaw sa kanyang isip yun. Yun na nakakalungkot kasi minsan daw, pati daw yung mga apo niya, hindi niya na rin matandaan kung sino yung mga apo na yun. Sa dami ng mga apo niya. Di ba? So yun na nga, napakwento na naman tuloy ako. Di pag-usapan na natin mga bossing, yung kontrasona muna yung pag-usapan natin ha. Kontrasona muna yung pag-usapan natin dahil pagkatapos nga ng sona, di ba? Pagkatapos ng sona, kontrasona. Yun ang yun ang ano diyan, yun ang nangyayari diyan, kontrasona. Dahil lang hinahanap ko lang yung balita Saan na ba yun? Yung balita kong kontrasona. Yan na pala yung full speech. Ayan hindi, hinahanap ko lang yung balita ko ng kontrasona na maikli bago yung mahaba. Kasi medyo mahaba yung isang balita ko eh. Sino ba to? Eto, dito muna tayo. Pakita muna natin to bago yung kontrasona. Pasok, balita ng SMNI. SMNI, diyan kayo manonood Huwag kayo manonood sa ibang mga news outlet dahil pag nanonood kayo sa ibang news outlet, puro peke yung mo dun. Puro peke, kadimonyohan, kasinungalingan at propaganda ng mga komunista yung mga maririnig mo doon. Dito sa SMNI, alam mo na yung maririnig mo yan, talaga yung mga totoong balita. Ang galing pa magbalita nito ni Franco Mabanta. Hindi si Franco Mabanta yan, si Franco Baranda. Napakagaling yan, Inglesero yan si Don Corleone yan sige, pasok. Isang mabigat na hamon ang kinakaharap ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang patunayang walang pinipili ang kanyang pamahalaan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project kahit pa isa sa mga posibleng managot ay malapit sa kanya at bahagi ng kanyang pamilya. Hindi lang malapit. Meron pa yan na dapat na ipakulong. Hindi lang malapit. Katabi pa sa pagtulog. At hindi lang katabi sa pagtulog, meron pa yan isang dapat makulong na kamag-anak na lumabas sa sinapupunan nung katabi niya sa pagtulog. Di nga lang natin alam kung sino totoong ama niyan. Pero kung sino man ang totoong ama niyan, putang ina niyan, yung mga dugong nananalaytay sa dugo niyan, puros kawatan. Si Angel Pastor magbabalita live. Magandang gabi, Angel. Yes, magandang gabi, Franco. Sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inihayag ng Pangulo na paiigtingin ng pamahalaan ang investigasyon sa umano'y malawakang flood control scandal na walang kinikilingan. Paiigtingin ang investigasyon sa malawakang korupsyon. Gago, wala nga kayong investigasyon Nagsara na yung ICI, wala pang naipapakulong na mga kalahi mo. Tapos ito naman flood control natin. Tangina talaga ito si Erwin Tulfo. Meron na naman kasinungalingan sinabi kahapon sa mainstream media. Ang kapal ng mukha nito ni Erwin Tulfo. Hindi nyo nakikita. Hindi nyo napapansin. 1 taon pa lang si Erwin Tulfo, sobrang kupal na. Pero napakagago rin talaga ng leadership ng Senado ngayon. Mantakin mo, ilalagay mo sa Blue Ribbon Committee chairman. Walang history. Walang history ng investigasyon. Walang history sa sa tawag dito, yung pagpapatupad ng batas. Hindi abogado. Si Erwin Tulfo, putang ina niyan, 1 taon pa lang na senador yan halos hindi naman nakakumpleto ng 3 taon na pagiging congressman yan Kay TRD Pro 465, 4625. Maraming salamat sa iyo dyan sa Portland, Oregon. Mabuhay ka. Kapal ng mukha, di ba? Kaya nga sabi ng kapatid niya si Bel Tulfo, huwag niyo naman ilagay yung kapatid ko dyan. Wala pa experience yan Mantakin mo, inilagay nila sa Blue Ribbon Committee, walang experience sa pagpapatupad sa batas, walang experience sa pag-iimbestiga, walang experience sa pagiging senador. Yun ang inilagay mo sa pinaka-importanteng komite diyan sa Senado. Ibig sabihin, tarantado talaga kayo. Naglalagay kayo ng mga incompetent na mga tao sa gobyerno. Tama, mali. Wala pa. Buti sana kung mga pangatlong beses siya na maging senador ngayon, pangalawang beses siya na maging senador ngayon, or at least man lang nakatapos na siya ng isang termino sa pagiging senador. Hindi
Hindi mga bossing, ano pa lang, isang taon pa lang siyang nagiging senador, siya ng pinakamayabang na senador. Akala mo pagkagaling-galing, kung ako yun nasasabihin ko kay kay Tano. Meron dito mga senador, ngayon pa lang naging senador, putang ina kung umasta, akala mo ang tagal-tagal ng senador. Pag tinanong mo, wala namang alam, bendalo, puro kabobohan naman. Etong magkakapatid na tulpo na ito, putang ina siguro nung ipinanganak itong mga ito, nabagok ang mga ulo nitong tatlong tulpo. Yung isang tulpo, yung Ben Tulpo, medyo matinu-tinu pa yun eh. Pero itong Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, at saka yung Mon Tulpo, siguro nung binalibag nung kumadro na yan nung lumabas, kaya yung mga utak niyan ganyan. Oo, kaya yung mga, yung nagtatanong ng Gcash, ayan, nakapin na oh. Nakapin na sa baba oh, kay Putragis oh, nandiyan po yung Gcash natin. Di ba? Tapos sasabihin niya ngayon na yung flood control daw, ang pumipigil daw ng flood control ngayon, investigation, yung minority gago. Ang ina ninyo, kung talagang gusto niyo yung maayos na flood control na hearing. Ilagay niyo diyan yung mga taga-minority. Kaya nga nakakulong si Marcoleta dahil diyan eh. Putang inang yan. Ikaw na nga ang nagsabi move on na sa flood control eh. Erwin Tulfo, tapos sasabihin mo yung flood control lang pumipigil minority. Tarantado talaga. Sobrang tarantado talaga nitong Tulfo. Hindi ko maintindihan. Matindi ang pagiging tarantado ng Tulfo na to. Kaya ito pag binoto nyo pa to sa susunod, mas magiging tarantado yan. Isang taon pa lang na senador, sobrang tarantado na eh. Lalong-lalo na kaya kung humaba na. Putang ina, baka ang ulo niyan sumobra laki. So, sobrang laki ng ulo niya ni Erwin Tulfo, baka sa na siya, sa ibabaw na siya padaanin ng Senado kasi hindi na siya kasa sa pinto sa sobrang laki ng ulo niya. Hayop talaga eh, no? Mga buwisit eh. Dito mo talaga malalaman na itong bagong leadership nitong Senado na si Win Gatchalian, tanga. Mantakin mo maglagay ka ng Blue Ribbon Committee Chairman, tanga. Walang experience. Bobo, di ba? Walang June na yan, oh. Ay isang taon matapos na ihayag o ilantad ng Pangulo na ang umano'y anomalya na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng pamahalaan at mga kritiko. Noong nakaraang taon, tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. ang katagang mahiya naman kayo kaugnay ng umano'y malawakang anomalya sa flood control project sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo noong House Speaker pa ang kanyang pinsang si Martin Romualdez. Matapos madawit sa kontrobersya, inaasahang haharap si Romualdez sa mga kasong isasampa ng Ombudsman. Sa kanyang sona nitong Lunes ay inamin ni Marcos Jr. na nasasaktan siya sa nalalapit na pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan. Gayunman, iginit niyang hindi dapat manaig ang relasyon sa pamilya at mga kaibigan sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling. Ayan na. Ayan na, si Edna Sedano. Naku, talagang magaan ang loob ko sa iyo. Hindi ko alam kung bakit. Oo, napakagaan ang loob ko sa iyo, Edna Sedano. 87725. Pag nagpunta ako dyan sa Amerika, dadalang kita ng maraming pastillas. Oo. Kay TRD Pro 4625, maraming salamat sa iyo ha. Pero si Edna Sedano, oo, grabe. Yung puso ko parang pag nakikita ko yung pangalan ni Edna Sedano dyan sa comment section. Tumitibok talaga eh, Edna, palagay ko magkamag-anak tayo. Sobrang bait mo. Sana dumami pa ang lahi mo. Kung hindi ka na kung wala kang jowa, sana magka-jowa ka 10. Para pag dumami yung lahi mo, 10 kaagad dire-diretso. Maraming salamat ha. Kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. TRD Pro, salamat ha, TRD Pro. Huy. Ayon sa Pangulo, hindi naging madali ang sitwasyon dahil sa isang miyembro ng kanyang pamilya ang posibleng maharap sa seryosong mga kaso. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ulul, sinungaling, pangit. Kasabay ng pahayag na ito, nakasalalay ngayon sa magiging resulta ng investigasyon kung mapatutunayan ang administrasyon na walang sasantuhin sa flood control scandal. Para naman kay Navotas 2nd District Representative Toby Tiangco, kulang at mahina ang naging pahayag ng Pangulo laban kay Romualdez. Ito kamag-anak nila to, ha? Yung asawa nito, kapinsan ng magpinsang magnanakaw na yan. Yung magpinsang magnanakaw si Bongbong at saka yan si Tambaloslos. Yung asawa nito, pinsan nila. Oo, pero binabanatan nito si Tambaloslos. Gusto nito mapakulong talaga si Tambaloslos. Ewan ko lang kung gusto niyang mapakulong si Bongbong. Tama na sinimulan yung speech doon, di ba? Pero kulang. Tsaka nanghihinaan ako. Kasi ano ibig sabihin yung masakit sa akin pero kailangan ipatupad yung batas, di ba? So, anong mensaheng tatanggapin ng mga tao no? Mas maganda doon, kung ako yung gumawa ng speech, ang ilalagay ko doon is, pinsan ko man yan, dapat panagutan niya ng buo. Okay, TRD Pro, salamat. Tama yun. Oo, kasi kung ako din yun ang sasabihin ko.
Walang ano sa akin, walang tropa-tropa sa akin. Presidente ko ng Pilipinas, hindi ako presidente ng pamilya ko. Pamilya Romualdez, pamilya Marcos. Pag meron nagnakaw sa amin, kulong yan. Kasi ganyan si Pangulong Duterte noon eh. Natatandaan ninyo, pag nag-speech si Pangulong Duterte, putangin na yan, galit ako sa drugs. Galit ako sa drugs, galit ako sa korupsyon. Pag nakita ninyo, ito si Bongo, nakialam sa mga kontrata. Ako mismo magsisibak dyan, baka ipakulong ko pa yan. Kapag nakita ninyo yung mga anak ko na nagdodroga, sinasabi ninyo, yan sila Baste. O sige, sabi, ako mismo magpapapatay sa mga yan. Yun ang sinasabi niya, ganun siya. Ito hindi. Masakit man sa aking loob. Pero kailangan. Putang ina, hindi mo nga mapangalanan eh. Dating makakasuhan na daw ang dating speaker. Makakasuhan na daw, gago. Buti sana ipinagyayabang mo kung nakasuhan na, nakakulong na, nililitis na. Hindi makakasuhan pa lang eh. Putang ina niyan, mauuna pa makulong si Cayetano. Kaysa dyan sa pinsa mong kawatan. Walang hiya kayo talaga. Ang ginawa niya sa ilalim ng batas. At minsan ko man yan, huwag niyo hihinaan yung kaso at hindi ko siya proteksyonan. Dagdag pa ni Tiangco, dapat mapanagot si Romualdez at hindi lamang ang mga kalaban ng administrasyon. Accountability is for everyone, no? Hindi pa pwedeng accountability doon lang sa kalaban sa politika, no? Dapat ang accountability para sa lahat, no? Kasi yan ay tungkol sa pera ng taong bayan, so dapat lahat ng managot dapat panagutin. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na ang naging pahayag ng Pangulo laban kay Romualdez Ito na yung aso. Putang ina yung aso, oh. Isang taon pa lang sa kwadra, putang ina, tapang-tapang na. Isang taon pa lang, kala mo sobrang talino na. Ang dami nga dyan, mga matatagal na eh. Hindi nga nagyayabang ng ganyan. Yung mga Cayetano nga, ang tatagal na, hindi nagyayabang na ganyan. Alam mo, kaya masakit ang kalooban nitong hindot na ito. Kapag sinasabi na, ito kasi mga kasamahan namin dito, hindi mga abogado eh. Kaya nag-iinarte yan na ganyan. Kasi ramdam na ramdam niya yun eh. Sakit na sakit siya doon eh. Kasi alam mo, kung meron mga police character, merong mga lawyer character. Oo, yung police character, yung kapitbahay mo na kung umasta akala mo police. Putang ina, security guard lang naman. Kung makasita, akala mo jurisdiction niya. Puta, tigabantay lang naman ng bodega. Ito, punyeta na ito, ganun din tong bugok na ito. Itong bugok na ito, feeling mo, abogado, pero putang ina, pag binuksan mo ulo niyan, puro ang alaman ng ulo niyan, pek-pek. Puro kalibugan. Puro kamanyakan. Mantakin mo, 10 anak daw sa iba-ibang babae. Putang ina niyan. Manyakol lang. Hayop yan. Tangina, walang laman ng utak niyan. Bopol yan. Isang taon pa lang na senador, kung makapagmando sa Senado, akala mo, pukin ng ina, siya may-ari ng Senado. Ito pang isang kapatid. Si Rapi Tulfo, ganun din. Putang ina niyan. Nakita niyo yung asawa ni Rapi Tulfo, pinagtatawanan ngayon sa social media. Mukhang may palong. Mukha daw agila. Sabi ko nga, hindi mukhang agila yan eh. Mukhang tigbi-20 na sisiw yan eh sa eskwelahan. Sino dito nag-aral ng dyan sa mga public school? Di ba sa labas ng public school may tinitinda? Bubunot ka. Pag nabunot mo yung sisiw na kulay pink. Pag nabunot mo yung sisiw na kulay pink, puta, tuwan-tuwa ka, iuwi mo sa bahay yung bukas, patay na yun. Hindi ba minsan pag sinwerte ka, may bibe. Makakabili ka ng bibe. Bubunot ka eh. 50 ang bunot noon, 25 eh. 25 centavos, pag bunot nun, bunot kang ganun. Ay, putang ina yan, ano na naman. Bunot ka ng bunot, minsan sa 10 piso, makakabunot ka ng sisiw. Oo, yung sisiw na kamukha nung asawa ni Rapi Tulfo, ganun. Kaya nga natatawa ako doon sa post ng mga tao eh. Sabi nila, walang hiya, pinagkukuha nyo na yung mga pera ng taong bayan, ganyan pa rin ang mga mukha ninyo. Lalawayan daw yung buntot, sabi ni Putragis ito na si Ani, alam mo si Hani Haramilla, isa pa to sa malapit sa puso ko, Boss D. Dalhan mo rin ako ng hindi lang pastillas ang dadaling ko sa'yo. Chicharon, dadalang kita dyan sa Sunnyvale, California, 20 minutes from San Francisco, kahit 3 oras yan. Lalakarin ko yan, tatakbuhin ko yan papunta sa'yo, Ani Haramilla. Antayin mo ako pumunta dyan, hindi lang pastillas ibibigay ko sa'yo. Pati bibigyan kita parol. Malapit ng Pasko, yung kapis. Antayin mo, alam mo malalapit talaga ang loob ko dito sa mga ito. Ito kala Ani Haramilla, kala Nobel Tulliao. Talagang alam mo yon, yung bugso ng damdamin ko, parang mga kamag-anak ko talaga sila eh. Hindi ba, Putragi, si Ani maganda na, mabait pa. Hindi lang mabait yan. Sabi ko nga sa'yo, sa langit, nakaano na yan eh. May pangalan na yan dun eh. Pagpasok mo doon, yung isang tiles doon, nandoon na pangalan niya eh. Sabi ni Josephine, go Boss Dada, ikaw lang pwedeng bumanat ng ganyan ang saya-saya. Ganun talaga, kailangan pag bumanat ka, yung diin na diin. Hindi pwede yung hindi pwede yung malambot. Yung di ba? Tangina, sino dito? Alam nyo yan, sino dito ang nag-aral sa public? Ako sa public ako nag-aral, high school at saka elementary, mahirap lang pamilya namin eh.
Nag-aral ako sa elementary, hindi ako kumakain ng break time para mayroon akong pambunot dun sa sisiw. Oo, kasi yung sisiw na yun, sabi nila pag nakapalaki mo yun, pwede mong kainin. Tangina niyan, scam yan eh. Yung mga sisiw na nabibili mo dyan, kahit ano ipakain mo, namamatay talaga sila pagtapos ng 2 araw. Walang hiya na yan. Ganun ang itsura ng asawa. Kaya itong mga to, putangin na nag-aasawa ng mga pangit, siguro mayayaman yung mga pinag-aasawa nito, kaya ang hihilig sa mga bata. Kasi ang mga asawa, puta, mga mukhang patay na kuko eh. Gemma Blanca, dyan sa Malaysia. Salamat, Gemma Blanca. Ano sasabihin nitong aso ni BBM? Ang gustong marinig ng publiko. Dagdag pa niya, si Romualdez na ang bahalang ipagtanggol ang kanyang sarili sa ombudsman. I believe that's what the people wanted to hear kanina. Kahit na pinsan niya, nagkamali sa kakasuhan niya. So, yun yung... Kaya mag-ingat ka, Erwin. Kahit pinsan niya, ipagkakanuno niya. Kaya mag-ingat ka, hindi ka naman kamag-anak. Mag-ingat ka, baka ipagkanuno ka. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, si Inday Sara, tinraidor, kayo pa. Tangina ninyo, maaaring ngayon, masaya kayo. Oo, magkakaibigan kayo ngayon. Pero sa oras ng kagipitan, Erwin Tulfo, baka yung mukha mo isang kalan yan, makapal pa naman yan. sinabi ng Pangulo. Sa rin niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kundi kasunod. This is what the people are asking for. So, ang bahala na po sa Speaker to defend himself before the Ombudsman. Ganon din po yung mga ibang congressman. Samantala, tumugo naman si dating House Speaker Martin Romualdez sa posisyon. Ito yung nakakatawa dyan. Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Naninindigan wala akong ginawang anumang labag sa batas. Bakit ang lambot ng kanyang pahayag? At saka, hindi siya ang nagpahayag nito. Bakit? Tagalog eh. Pukin ang inang yan, hindi marunong magtagalog to eh. Tanga to sa Tagalog. Bobo sa Tagalog ito, paano siya ang gumawa niyan? Baka sino gumawa niyan? Baka katulong nyo ha? Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Alam kasi nito, hindi siya mapapakulong. Kasi sinabi ng Pangulo, makakasuhan. Makakasuhan. Hindi pa sinasabi na pinakakasuhan ko na, pinamamadali ko na dahil yan ang hinihingi ng taong bayan na makulong etong pinsan ko. Hindi man niya sinabi na ganun. O kaya ganito lang siya. O kasi hindi naman ipinangako ni Bongbong na makukulong. Ipinangako niya makakasuhan. Anong kaso? Baka naman yung ikakaso sa kanya mga shoplifting lang, ganyan. O baka parang namboso lang siya, ganyan. Ganun lang ikakaso dyan, magaan, bailable. Puta sa dami ng ninakaw ng demonyo na ito. Kahit mag-bail ng 1 bilyon, papayag yan eh. Kalahati ng ari-arian ng putang ina nito, hindi naman kanya eh. Galing sa taong bayan yan eh. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, sa sobrang sama nito, hindi nga ito papapasukin sa impyerno eh. Baka maubos ang pondo ng impyerno dahil sa mga hayop na ito eh. Oo. So kung talagang kung ikaw talagang alam mong wala kang kasalanan, alam mo na ginagamit ka as a scapegoat, putya magagalit ka, di ba? Ha, pakakasuhan daw ako? Ako? Putang ina, may mas mataas sa akin. Ang mas mataas sa akin, presidente. Kami ang nagpiprepare ng mga proyekto, kami ang naghahati-hati ng mga budget sa mga ahensya ng gobyerno, pero ang pumipirma niyan, presidente, executive. Ang nagre-release ng pera, DBM, executive. Ang ang kumukuha ng pera, DPWH, executive. Dapat ganun, di ba? Pero hindi. Dito pa lang malalaman mo na puta ina chinacharot tayo na magpinsan na to, pustahan tayo matatapos tong taon na ito kung hindi mo makatakas ito si Romualdez. Hindi makakasuhan to, baka ang ikaso dito graft. Kasi ang graft, mga bossing, yan eh, available yan. Available. O mura man lang ang bill ng graft. Tapos pahahabain lang nila yung kaso hanggang sa makakalimutan na. Oo, hindi makakasuhan ng mabigat yan. Plunder, ikakaso mo dyan. Sabi niya, plunder, maniwala ka. Kung ikaw makakasuhan ka ng plunder, pwede kang makulong katulad nila Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada. Ganito lang ang bibitawon mong salita, samantalang nung nakaraan ang haba-haba pa ng video mo, I will not go down alone. May mga ganun-ganun pa siya. The budget management is not a sole responsibility of the House of Representatives. The signatories is the President and the Executive. May mga ganun siya nung nakaraan eh. Tapos ngayon biglang malamya na. Alam mo na, may usapan na to. Insan,
Insan, ano ko yung mga gusto marinig ng mga Pilipino sasabihin ko nun, pero wag ka mag-alala, hindi ko tutuparin yun. Marami naman ako ipinangako sa Pilipinas na hindi ko tinupad. Hindi ko nga tinupad yung 20 pesos na kilo ng bigas, hindi ko nga tinupad yung yung pabahay na 1 milyon isang taon. Hindi ko nga tinupad yung pangako ko, itutuloy ko yung mga serbisyo na ginawa ng Pangulong Duterte. Hindi ko nga itinupad yung mga pangako na ayaw ko ng impeachment. Marami akong hindi itinupad, pinsan, wag ka mag-alala. Nangako nga ako ngayon ng racket, putang ina niyan. Wala nga masakyan yung mga Pilipino, magkakaroon pa tayo ng racket, wala nga tayo makain, magkakaroon pa tayo ng racket. Wag kang mag-alala, pinsan. Puros kasinungalingan na sasabihin ko rito. Kaya yung mga sasabihin ko tungkol sa iyo, kasinungalingan lahat yan. Hindi ko tutuparin yan. Sanay na mga Pilipino na hindi ko tinutupad lahat ng pinangako ko. Ipinangako ko nga yung pagtanggal ng ng systems laws diyan sa Meralco Bill eh. Kahit na hindi pa man na aamyendahan yung IPIRA law, wag ka mag-alala. Lahat yan, pangako lang yan. Alam din nito ni Romualdez na hindi siya makukulong. Kaya ganito lang yung kanyang sagot. Nagdadrama mga putang ina. Akala mo naman nakakaawa sila. Di ba? Oy, may basher ako dito. Puro kayo paninira. Gago. Hindi mo na kailangan siraan na administrasyon na to. Sira ulo yung mga nandirito. Sisiraan mo ba yung administrasyon na siraan na? Ine-emphasize lang natin yung mga pagkakamali nila malapit na eleksyon para hindi maiboto itong mga ulul na ito. Sisiraan mo pa si Bongbong, sira na ulo ni Bongbong eh. Hindi ba naman kayo mga tanga eh? Diretso. Abilidad ng pagsasampa ng kaso. Puta, ganyan mag-vlog. Ganyan mag-vlog. Wala paligoy-ligoy. Ombudsman laban sa kanya. Saad niya, mas takit man ang sitwasyon para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo. Diin pa niya na hindi siya kailanman humingi ng anumang pabor sa kanyang pinsan. Iginiit din niyang wala siyang ginawang labag sa batas. Sa ngayon, Franco patuloy na susubay. Wala daw siyang ginawang labag sa batas. Akala niya kasi pag inutos ng presidente, hindi na labag sa batas yun. Gago, pag nagnakaw kayo, kahit 5 lang, labag sa batas yan, mga hayop. Wala daw siyang ginawang labag sa batas. Si Satanas, alam mo, si Satanas minsan nagdadamit, pa yan, santo pa yan eh. Minsan nga nagpapanggap pa si Satanas na siya si Jesus. At ito nakakatawa, minsan ginagamit niya pa si Jesus. Sinasabi pa niya na makinig kayo kay Jesus. Oo, para lang makakuha siya ng mga ng simpatya. Ganun yung demonyo, magaling yan palit-palit ng itsura. Ganyan yung mga Marcos, tsaka Kaya ng Romualdez. taong bayan kung magiging patas ang proseso at kung mapapanagot ba ang mapapanagot ba ang lahat ng mga mapatutunayang sangkot sa katiwalian kahit nakaalyado man o kritiko yan ng administrasyon. Yan muna ang balita dito. Franco? Maraming salamat, Angel, sa iyong live report. Hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, di ba? Oh, yun mga bossing. Oh, eto ngayon yung kontrasona. Yung kontrasona, ano yun natin, kanain natin, ha? Kanain natin yung kontrasona, ipapakita ko sa inyo. Wait lang. Oh, eto na yung kontrasona, matindi. Pero ay muna, bigyan muna natin pala si Inday Sara ng pagkakataon magsalita. Pagpapakulong kay Romualdez, aasahan pa ba natin? O, anong masasabi ni Inday Sara diyan? Sa pagpapakulong kay Romualdez, magagalit na naman si nito. Magagalit na naman si Auntie Claire nito. Pasok, Inday. Ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time. Oh, grabe ka naman, Inday. Grabe ka naman maka-waste of time, which is true naman. Did we waste our time? Oh, kasi sabi ko nga am I gonna watch this bullshit? Itong bullshit ni Bongbong, panonoorin ko ba? Sabi ko, kaya lang trabaho ko yun eh. Siyempre, anchor tayo ng SMNI. Nagko-content tayo, so kailangan natin pakinggan yun. At kailangan natin iparating sa mga Pilipino kung gaano katarantado yung mga pangako niyang bago. So ngayon, ito sinasabi ni Inday, hindi ako nanood, ba't ka manunood? Putang ina, alam ko naman puro kasinungaling yung mga pagsasabihin ng ulul na yan. Kung pwede nga lang sabihin niya, yung tae niya amoy drakar eh. Ganun kasi nungaling si Bongbong, kukuha yun ng tae niya, tapos inamoy niya, sasabihin niya na amoy amoy pabango. Walang tae mabango. Lahat ng laway paggising mo sa umaga, amoy tae ng pusa yan. Ganun si Bongbong magsinungaling. Pag sinabi ni Bongbong, itong basong itim na ito, ganun siya magsalita. Yung kahit obvious na puti itong baso na to, sasabihin niya itim yan. Itim yan. Ganun. Sasabihin niya, amoy lilabo yung ebak niya. Ganun kasi nungaling yan si Bongbong. Yung umaga, ginagawang gabi ni Bongbong yan. Yung gabi, gagawin niyang umaga. Ganun kasi nungaling yan. Manunood ka pa ba? Oo, kasi kailangan mong makita, kailangan mong i-internalize kung paano ka tinatarantado ginagago ng mga ito. Minsan, tayong mga Pilipino kasi para masagad tayo, kailangan alam mo yun, kailangan yung masaktan tayo ng masaktan para ma-realize natin eh. Minsan ganun tayo mga Pilipino eh. Nasanay tayo sa ganun. 300 plus years tayong 300 plus years tayong kinolonize ng Spain.
Nung kinolonize tayo ng Spain, hindi naman tayo, for 300 plus years hindi tayo ginawang mga Spanish. Oo. Sobrang baba ng tingin nila sa mga Pilipino, yung mga colonizers natin, hindi tayo ginawa ng mga Spanish. Marites de Guzman, malapit din ang loob ko sa'yo. Good morning sa San Diego. Mga taga-California, no? Yung mga taga-California, magalanti talaga sila, no? Di ba? California na lang ba talaga sa Amerika ang may mga magagaan ng buhay? Talaga bang mga taghirap ang mga ibang parte ng Amerika? Malupit ang mga taga-California, ha? Mabuhay kayo mga taga-California. O, alam niyo pinaka-paborito ko na wine, California. Ngayon, nahihilig na kasi ako sa wine. Pinot Noir, mahilig na ako sa mga sa wine. Meron kasi akong kausap, napaka-expert niya sa wine. Sabi niya, yung may Chile wine, merong mga Australian wine, pero para sa akin, sabi niya, the best ang wine ng California. Kaya ngayon, dati pabili lang ako ng bili ng wine, ngayon tinitingnan ko na kung Californian wine. Ewan ko, masarap nga siya, mas masarap di hamak kaysa sa ibang mga wine. Wine gin, sabi ni Lourdes, walang hiya na yan. Ininom mo na yung tequila, hindi po tragis, aninan ko yun, dinisplay ko yun, hanggang mamatay ako, nandoon na yun. Hindi ko iniinom yun, galing sa'yo yun eh. Pag galing sa'yo, hindi ko iniinom, pati yung gold bar na binigay mo, yung gold bar na alak na binigay mo, hindi ko rin yun eh. Hindi ko iniinom yun, pang display ko talaga yun. Dologs ako eh. Si Madam Sean sa Seattle, iba yung mga taga Seattle, mayayaman yan. Hindi sila natutulog dyan eh, kaya nga sleepless in Seattle. Oo, mayayaman yung mga taga Seattle. Oo, diyan sa yung Seattle malapit diyan sa sa Starbucks. Seattle's best. Tarantado ka talaga. Hindi pa ako nakakarating diyan sa Seattle. O pupunta ako diyan pag nagpunta ako ng Seattle, malapit sa Seattle, Washington ba 'yan? Malapit ba yan sa Washington? Oo, pupunta ako diyan pag nagpunta ako diyan, dalang kita ng manggang hilaw. Oh. Sige, diretso. The Filipino people. Hindi nyo ba napansin, hindi na-discuss yung 2027 budget? Na mas Yun, delikado yun Hindi na-discuss yung 2027 budget. Alam nyo kung bakit nanakawin nila yun? Maganda yun. Nanakawin nila yung 2027 budget. Bakit? Kasi nga yung 2027 budget na yun, mga bossing, kalahating taon na lang. Sila ang Congress at Senate ang mag-aasikaso niyan. Ngayon, hindi nila maasikaso yan dahil dito sa putang inang impeachment na ito, and at the same time, meron pang mga ibang investigasyon. Hindi natin alam na nakawin nila yung 2027 budget na yan, mas mataas daw ng 600 billion yan kaysa nung nakaraang budget. Kasi budget nila yan para sa 2028 election. Nanakawin nila yan. Hindi binanggit yan ni Bongbong doon sa kanyang zona kasi nanakawin nila yan. Abangan nyo, nanakawin nila yan. Putang ina ninyo ha. Kala ninyo makakalusot kayo sa amin ha. talaga sila? Seattle, Washington, di ba? Sabi ko sa inyo, sa Washington yung Seattle eh. Na talagang mapunta sa taong bayan? Hindi na-discuss yung 2027 budget. Bakit? Yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga... Dalawang sunod na zona nag-backfire sa mukha niya. Yung unang zona nag-backfire sa mukha niya, 5,500 flood control projects ang ating natapos. Boom, baha. Oo. Tapos si Sakura-san, Boss Dada, wait namin pagpunta nyo sa San Francisco. Mayayaman talaga mga taga San Francisco. Idol ko rin po si Lebron. Kaya may mga shoes po ako ng mga Lebron. Ay, bibigyan mo ako ng shoes ng mga Lebron, ha? Oo, ha? Si Lebron taga Philadelphia na, pero okay lang yan. Kahit saan magpunta si Lebron, susundan natin yan. Konti na lang itatagal niyan sa NBA, itangkilikin na natin yan. Parang si Bongbong, ilang taon na lang itatagal niyan. Tangkilikin na natin. Boss D, ang Seattle ay Washington State. Oo, alam ko nga. Alam ko yan. Size 12 si Boss D. Oo, size 12. Yung paa, tsaka yung ano. Size 12 din yung ano ko. Putragis. Yung medyas. Size 12 yung medyas. Kayo naman kung ano-ano iniisip nyo eh. Siyempre, kung malaki sapatos, malaki din ang ano nyan. Malaki din ang medyas. Siyempre, lang naman yung medyas ko, size 7. Oo, size 12 din. PR stunt, sumabog sa mukha niya yung 5,500. Tapos sumunod naman, mahiya naman kayo, sumabog na naman sa mukha niya. Ngayon, racket na. Talagang sasabog na, racket na yun, sasabog. Utang inang administrasyon to, puros katarantaduan ang ginagawa talaga sa Pilipinas, ano? Ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects, no? Sabi niya, amend the IPIRA law, RA 9136, pero wala siyang sinabi kung ano ang amendments na gusto niya. Sabi niya, pass the Sariling Kuryente Act. Hindi niya rin sinabi. Solar energy lang ang sinasabi niya doon. Na pati ba naman solar energy mo, gusto pa inspeksyonin ng Meralco.
Hindi raw pinanood at wala ring balak basahin ni Vice ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Productive discussion about politics. So ang gusto lang, ang naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Sa panayam kay VP Sara, tinanong din siya kung napanood Diba? Ang sarap ng buhay ni Pangulong Duterte ngayon. Dadalawin siya ng mga anak niya. O gigising siya, andiyan na naman yung mga anak niya. Kasi ang dalaw sa alas 12. O dadalaw alas 12. Sabay na silang kakain yan. Tapos lalabas alas 3. O lalabas ng alas 3. 3 oras yun eh. Mantakin mo si Pangulo, gigising yon. Mga alas 9, gigising na siya. Mula alas 9 hanggang alas 12, mag-exercise na yun, maliligo na yun. Tapos lalabas na siya ng kulungan, pupunta na siya sa mga anak niya, kakausapin na niya. Pinag-uusapan nila politika. Sarap ng buhay ni Pangulo doon. Akala na itong mga makakaliwa, nilagay nila si Pangulo doon, maghihirap yun. Hindi. Mga tanga, masarap ang buhay niya doon. Mga bobo talaga kayo kahit kailan. Kahit kailan, mga bobo talaga kayo. Kung talagang gusto nyo maghirap si Pangulong Duterte, ikinulong nyo sana siya dito sa Pilipinas. Ang baho ng mga kulungan dito, Diyos ko po, nilagay nyo si Pangulo doon, nilayo nyo lang siya sa Pilipinas. Di lang siya makapanchiks, di lang siya makapaggala, di lang niya mamit yung mga banateros. Okay man lang yun. Masahaba ang buhay ni Pangulo doon, kaya nga nauna kayong namamatay eh. Kaya nauuna kayong nangangamatay dahil, putang ina ninyo, bukod sa nakakarma kayo, si Pangulong Duterte, ando doon, ang sarap ng buhay, nakatutok sa kanya ang mga medical staff ng ICC. Mga ulul kayo. So araw-araw nag-uusap sila sa politika. Imagine, sarap. niya ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa Vice Presidente, hindi siya nanood at wala rin siyang planong basahin kahit ang buod ng talumpati dahil naniniwala siyang wala itong pakinabang sa mga Pilipino. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Sinabi rin ni VP Sara na wag nang umasa ang publiko. Sabi ni Putragis, ang nurse ni PRD Blue Eyes, kaso lalaki din. Hindi, babae. Tsaka maraming Pilipino doon. Ang daming Pinoy doon daw sa loob. Yung mga Pinoy nga sa loob, yun yung nagli-leak ng mga information sa labas eh. Oy, wag kayong maingay ha. Sa loob ako. Tsaka yung mga pulis doon, ang lalaki ng mga pulis doon, di ba, Putragis? Yung mga pulis doon, hanggang balikat lang ako eh. O, ang lalaki talaga ng mga tao doon, yung mga pulis doon. Lalapit yun sila sa amin. Tapos sasabihin nila, oy, yung masama pakiramdam ng tatay nyo doon sa loob. Malungkot, hindi nagsasalita masyado. As in, sinasabi nila, yung mga taga-loob ng mga taga-ICC, mga bantay doon, ng mga lesbo, sinasabi nila sa labas. Kaya nga nung nakaraan, na nandoon kami sa Europe, lumapit ako doon sa may pulis. Sabi niya sa akin, yung tatay nyo tinakbo sa ospital kanina. Ha? Tinakbo sa ospital? Hindi mo sinasabi ni Inday. Hindi, kaya malungkot si Inday. Nakita nyo ba yung ano to English to. English, dumungo nga yung ilong ko eh. Sabi nung pulis Do you see why your vice president is not happy? Is not accommodating all the questions because she's bothered because his father or her father went out to ICC and had a checkup outside. Yes, had a checkup outside. Because inside there is a clinic, but the clinic inside is not equipped for those checkups. That's why he went out to a big hospital and had himself checked. Ganon, ang galing. Ang galing mag-English, di ba? Barok. Sabi ko, really? Yes, that's why your vice president is a little sad because of that news. But everything is under control. He's back in his jail, in his jail cell, and he's doing great. But he just went out for checkup. Mga ganun siya. Utang ng hirap. Dapat Tagalog. Hindi nyo mararamdaman kung ano pinag-usapan namin. Di marunong mag-Tagalog, mga Dutch yun eh. Kayo talaga. O na makukulong si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kamara na umano'y nasasangkot sa flood control scandal. Ayon sa kanya, katulad lamang umano ito ng mga naunang pangako ng Pangulo na hindi naman natupad. Gaya ng pangakong may makukulong bago matapos ang nakaraang taon at ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong? Wala. Bago mag-Christmas? Wala. So huwag niyo na i-expect na makulong niyang dating speaker o mga members sa House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. So bakit? Diba? Bakit pa kayo maniniwala kay Bongbong? Wala naman tinupad diyang ulol na yan. Alam mo, tinupad lang yan araw-araw. Yung bisyo niya. Walang ibang tinutupad yan kundi yung pangangailangan nila at pangangailangan ng mga mahal niya sa buhay. Pero yung pangangailangan ng mga Pilipino, walang tinupad dyan. Puta, kayang isa-isahin ng Banateros at ni Inday Sara kung ano yung mga ipinangako sa atin yan na hindi niya tinupad. Walang pinangako tinupad diyang ulol na yan. Kayo naniniwala ng Tinawag din ni VP Sara na PR stunt ang naging pahayag ni Marcos sa SONA na mahiya naman kayo na tumutukoy umano sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka
yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? Gate pa ni VP Sara, sinabi lamang ito ng Pangulo upang mailayo ang kanyang sarili sa usapin ng katiwalian sa flood control projects, lalo pat siya ang lumagda sa pambansang budget. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Ayan ang maganda dyan. Itong nagbibigay ng ganitong statement si Inday Sara is an indication that when she's president, when she become president, uubusin niya talaga lahi nitong mga Marcos na ito. Hindi sa pamamagitan ng isang ng isang John Wick ha. Uubusin niya ang lahi ng mga ito sa pamamagitan ng isang investigasyon patungkol sa pagnanakaw ng mga demonyo. Mauubos yan, putang ina, makita nyo. Oo, yung threat ni Inday Sara, ha? Yung threat ni Inday Sara na patayin mo sila. Hindi yung threat sa buhay nila, threat yun sa kalayaan nila. Ang ibig sabihin nun, patayin mo ang pagiging malaya nila. Ganun. Ikukulong ni Inday to. The fact na nagsasalita si Inday na si Bongbong ang may kasalanan yan. Pipirmahan mo ng presidente yan. Hindi tayo tanga. Mayor ako. Ang mayor parang presidente. May budget ang city council. Pipirmahan ko yan para may sakatuparan niyang budget na yan. Kung anuman ang proyekto ng council, kung anuman ang proyekto ng mga departamento ng LGU, may pirma yan, approval ng mayor. At kapag sumablay yan, ang sisisihin dyan dapat, mayor. Oo, ganun din ang pagiging presidente on a larger scale nga lang. Roses 585558 dyan sa Japan. Maraming salamat sa iyo ha, mabuhay ka. On a large scale lang yung pagiging presidente, yung pagiging mayor ng isang syudad ay parang presidente ka din. So alam ni Inday Sara yan. And the fact that Inday Sara is telling us this, ibig sabihin, when she becomes president, talagang hahantingin niya yung mga yan. Kaya ngayon, putsang inasigurado ko, kaya nga si Lisa Marcos nakaganon na lang eh. Nakaslouch na sa kanyang upuan doon sa SONA. Kasi alam niya, parang silang may taning sa buhay. Alam mo yun, para silang tao na may cancer na alam nila anytime soon, mamamatay sila. Oo, dahil doon sa cancer nila. Yung cancer nila, alam mo kung sino? Si Inday Sara at mga Duterte. Yun ang cancer ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Alam nila, anytime soon, tinatry nila na i-chemotherapy eh. Si Inday Sara out of their system. Tinatry nila si Inday Sara na i-radiation, i-shockwave, i-chemotherapy. Tinatry nila natanggal, ipa-opera si Inday Sara para matanggal sa sistema nila. Si Inday Sara ang cyst. Si Inday Sara ang cancer sa sistema netong mga magnanakaw sa gobyerno, particularly itong pamilya ng mga kawatan na ito dyan sa Malacanang. Si Inday ang cancer nila ngayon kahit na anong lahat ng atake ginawa na nila. In-injectionan nila, nagkaroon na ng incision, tinanggal na, bumalik pa rin. So si Inday ang kanilang cancer, hindi nila matanggal-tanggal. At alam nila na terminal na sila. Terminal cancer na yung kanilang nararanasan ngayon because of Inday Sara. Because Inday Sara becoming the president of the Philippines is inevitable. Ibig sabihin, hindi na yan mapipigilan. Nasa guhit ng palad na ni Inday Sara yan. Mananalo na sana siyang presidente noong 2022 eh. Kaya lang sabi ng Diyos, Inday Sara, pag ginawa kitang presidente, i-impeach ka nila eh. Pag ginawa kitang presidente, Inday Sara, i-impeach ka nila ang vice president mo si Bongbong, magiging presidente si Bongbong ng mas mahabang panahon. After 3 years, pwede ka na ma-impeach eh. So after 3 years, si Bongbong Marcos ang magiging presidente. Pag na-impeach ka, 9 years siyang magiging presidente. Yung 6 years nga lang, halos mamatay-matay na yung mga Pilipino, gagawin pang 9 years. Kaya hindi kita gagawin presidente ngayon. Gagawin kong maging ang mga Pilipino mabuksan ang isipan na dapat wala ng Marcos na manalo. Iahalal natin si Marcos, ilalagay natin siya dyan to fail para malaman ng mga taong bayan na consistent ang mga Marcos sa kanilang role sa mundo. Alam mo ba ang role ng mga Marcos sa mundo? Maging kawatan. Yun lang ang kanilang yan lang ang kanilang role sa mundo, maging magnanakaw. So kapag naging yan, ngayon, kaya ginawa niyang vice president lang si Inday Sara. Huwag kayong magalit kay Inday Sara. Everything happens for a reason and there's always a reason for everything. Si Inday Sara, magiging presidente ka sa 2028. Sigurado ako, lahat ng mga magnanakaw dito, lumabas eh. May listahan na ng mga congressman na magnanakaw. May listahan na rin ng mga senador na magnanakaw. Nakita na rin natin yung magnanakaw sa flood control. So, meron na ngayon target si Inday Sara sa 2028. These people, ito na ngayon yung kanyang tatrabawin. Ito ang problema ng Pilipinas. Kung si Inday Sara ang cancer ng mga magnanakaw sa Pilipinas,
Yung cancer ng Pilipinas, may listahan na si Inday. Yan yung mga pumirma sa impeachment niya, yan yung mga nasa Quadcom, yan yung mga nasa impeachment prosecution ngayon. Yung mga inilagay ni Bongbong sa posisyon na hindi dumaan sa Committee on Appointments, lahat yan, mga kawatan yan. Dizzy Domingo, salamat sa'yo. Lahat yan, ano yan, cancer ng Pilipinas yan. Si Inday Sara yung doktor na magtatanggal ng cancer na yan sa Pilipinas para maging healthy tayo ulit. Diba? Galing-galing, oh. Oh, tayo lang ang ganyan mag-vlog. Mga nanonood dito ng mga basher, matuto kayo. Ganito, sabihan nyo yung mga vlogger, yung mga malalagkit, mga pangit at mga mababantot. Sabihan nyo sila na, panoorin nyo si Boss Dada para malaman nyo kung paano mag-vlog. Impromptu, ang tawag dito, spontaneous lang. Walang binabasa, walang script. Talagang organic na reaction lang. Ganyan mag-vlog, hindi yung putsang inang yan, mumurahin si Inday, mumurahin si ganito, tapos wala namang maigawang analogy. Dahil mga inutil manood kayo Ayon kay VP Sara, hindi maikakaila ng Pangulo ang pananagutan sa Manoy Flood Control Anomaly dahil siya ang lumagda sa budget kahit alam niya umano ang mga insertion dito. Sinabi rin niya na ito ang isa sa mga naging batayan ng impeachment complaint na isinampa laban sa kanya noon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubio. Diba? Saan ka? Gala kayo, hindi nyo kaya si Inday Sara. Hindi niya makakayanan si Inday Sara. So sabi ni Inday, wala na yan. So the fact na sinasabi ni Inday lahat ng ito, mga corruption, si Marcos yan, ibig sabihin, when Inday Sara wins sa 2028, hahabulin niya lahat yan. At lahat itong mga vlogger ni Bongbong na mga patay gutom na nakakatanggap ng pa-10,000. Tangina ninyo. Ang tatagal nyo nang nagbablog. Ang tagal nyo na nagbablog sa mga Marcos, 4 na taon na. Puta, patay gutom pa rin kayo. Patay gutom pa rin kayo. May hirap pa rin kayo. Mantakin mo kami, nagbablog kami para sa mga Duterte, wala kami natatanggap diyan kahit pisong duling. Pero kita nyo, dahil nandito kami sa tama, dahil nakapanig kami sa tama, nakapanig kami sa SMNI, nakapanig kami sa tama, sa mga maayos na tao sa gobyerno, nakapanig kami sa mga Duterte na mga matitino. Tingnan mo, blessed kami. Blessed kami. Bakit? Nasa tama ka kasi kapag kayong kumikita ka, di ba? Nag-vlog ako, halimbawa ako, sabi ko nga sa inyo, maraming offer man sa amin. Mag-vlog kami sa side ni Bongbong. Kapag nag-vlog ang Banatero sa side ni Bongbong, kami pinakamagaling na vlogger dyan. Ang tatalino namin Hindi kami matatalino academically, technically, hindi kami equipped doon, pero matalino kami. Yung boses namin, boses ng taong bayan Kung mag-vlog kami sa side ni Bongbong, putya kaya namin pabanguin si Bongbong, magmumukha siyang bagong ligo kahit kakaligo lang niya. Ay, mali pala. Kahit hindi siya naliligo, magmumukha siyang bagong ligo. Raquel Tahores. Maraming salamat sa inyo sa Hong Kong Ganun kami kagagaling. Ba't hindi kami nandoon? Bagamat may mga bayaran doon, ang laki ng ino-offer sa amin doon. Ang pangit papakain mo sa pamilya mo galing sa nakaw. Ipapakain mo sa mga pambibili mo ng gamit mo galing sa pera ng taong bayan. Papayag ganun. Wala ka ng kaluluwa nun. Kita mo. Kita mo kami. Kita mo kami ngayon. Pag kumakain kami sa mga restaurant, masasarap. Ang sarap pag ipakita ng pagkain mong masarap. Bakit? Alam mo, galing yun sa paghihirap mo Galing yun sa iyong pagpupunyagi, hindi yun galing sa pagnanakaw na ibinabayad sa iyo ng mga politiko. Hindi ba? Kahapon nga ininggit ko yung mga sa Facebook. Ininggit ko yung mga patay gutom kong mga basher. Sabi ko mga basher. Eto na naman ako, gagasta na naman ako. Kasi meron akong isang laruan na sasakyan yung laruan ko na sasakyan na yon, gusto ko lang siyang pagandahin ng pagandahin. Unti-unti, pinapaganda ko siya hanggang siya na yung magiging pinakamagandang sasakyan sa buong mundo. So siniset up ko siya. Medyo mahal yun kaya ako nag-iipon-ipon ako. Pag nakaipon ako, ikinakabit ko sa kanya. Mahal yung ginastos ko kahapon. Nagpa-lift ako, nagpalagay ako ng mahal na gulong, ng mahal na rims. Pinapogi ko siya, pinalagyan ko siya ng mga ilaw na kumukutitap dahil malapit na magpasko. So pinost ko yun kasi nga proud ako na yung pinambibili ko doon galing sa maayos galing sa paghihirap, hindi galing sa magnanakaw. Ang hirap nun, yung katulad ng mga vlogger nila na dating mga patay gutom, mga magbubuti, tapos biglang may mga hawak na mga makakapal na pera. Saan galing yan? Galing yan doon sa galing yan doon sa nakaw. Yung mga pinambibili natin ng mamahalin mga gamit, pambili natin ng mga ganitong mga gamit, galing yan lahat sa kabutihan. Hindi galing sa mga bayad na mga magnanakaw sa gobyerno. May pinagtatanggol ba tayo magnanakaw? Wala naman. Pag nagtanggol mo sila, pinagtanggol mo sila, pinagtanggol mo sila Tulpo, pinagtanggol mo sila Lacson, pinagtanggol mo si Tito Soto, pinagtanggol mo si Bongbong, si Romualdez. Putang ina, magnanakaw ka na rin nun. Wala man tayong pinagtatanggol na ganyan. Hindi ba? So tayo, nag-spend tayo because alam natin na yung ini-spend natin at finiflex natin, kaya natin finiflex para pumutok ang ulo nila Kasi tanggap sila ng tanggap mula sa pagnanakaw, hindi umuunlad ang mga buhay nila. Bakit? Galing sa kasamaan Pero ang natatanggap mo, konti lang. Galing sa pagmamahal ng mga subscriber mo. Galing sa views sa YouTube mo, pinaghirapan mo. Ang sarap gastusin kasi galing sa pawis mo, hindi galing sa pawis ng iba. Mga walang hiya kayo.
Di ba? Oh, magkano ginastos ko kahapon? Mas mahal pa kaysa sa buhay nila. Ngayon gigil na gigil sila. Ganun talaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, we are blessed. Blessed kami, hindi sa dami ng pera, pero blessed kami dahil maraming nagmamahal sa amin. Pag tiningnan mo yung mga comment section ng mga post namin, puros mga totoong tao yan. At pare-parehas kami ng iniisip. Tinatangkilik kami ng tao, nagpapapicture ang mga tao sa amin pag nagkikita-kita kami. Hindi kami minumura katulad ni Claire Castro. Diba? O ganun yun. Mga kupal. O manood lang kayo dyan. Eto, puntahan natin yung ano masasabi ni ano. Ano masasabi ni Senator Robin? Ha? Dyan sa sa zona ni ni Bongbong. Robin, pasok. Napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan eh? Pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Ayun. Ayusin muna natin transportasyon natin, boss. Bago ka magpalipad ng rocket, nirarocket mo na naman kami. Hindi naman kasi yung rocket na rocket ship. Hindi yan ganun. Rocket, as in R-A-K-E-T. Rocket. Rarakitin na naman tayo. Mantakin mo, hindi mo mapaganda ang sistema ng flood control dito. Puta, mag-iisip ka ng mas mahal. Ang mahal ng rocket. Puta, bilyon-bilyon ang gagastusin mo dyan sa isang rocket na lilipad ng ganun, tapos sasabog sa ibabaw. Dahil sablay siya. Putang ina niyan. Mantakin mo, hindi mo mapaganda ang bayan mo Pilipinas, nangarap ka pa magpalipad ng rocket, tarantado ka. Doon pa lang alam mo na tinotalk shit tayo na itong presidente natin. Rocket? Putang ina niya. Pinagyayabang nga niya yung internet eh. Pinagyayabang niya yung internet. Mas mabilis daw na internet. Gago. Nagbabayad kami ng internet eh. Putang ina mo ka eh. Binabayaran ko nga sa internet ko ngayon yung pinakamahal. Putang ina niyan. Ang bagal-bagal. Tapos sasabihin niya, mabilis na ang internet sa Pilipinas. Lahat ng mga lugar may internet. Ulul. Putang ina mo, pumunta ka nga ng airport eh. Isang oras mo lang pwedeng gamitin yung internet dyan eh. Nagsasabi nito ni Bongbong, puta, saan ba planeta nakatira tong gagon to? Para sabihin niya na malawak na ang free internet, mabilis na daw internet dito, gago. Buti sana kung yung internet na yun libre. Buti sana kung yung wala tayong binabayaran na data. Pagka nagpe-Facebook tayo sa labas, buti sana kung wala tayong binabayaran dito sa loob. Tarantado eh. Kaya naman daw kasing kasing yaman na raw ni Elon. Oo nga eh, putyang ina niyan. Wala tayong tao rito kasing yaman ni Elon Musk, tarantado. Walang hiya talaga to eh. Jess Swansing. Diyan, tinan mo. Yung mga taga-Canada. Anyan na, gising na sila. Marie Chris, Grobin, mabuhay ka dyan sa Amerika. Lagay mo kung taga-saan ka sa Amerika para alam ko kung alin yung mga bayan sa Amerika mga naghihirap. Maraming salamat Marie Chris Grobin ha. Mabuhay 8058. Rocket, putang ina nito. Ang lakas ng tama. Ang lakas ng tama, rocket talaga. Sige, diretso Robin. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, magkaroon din tayo ng bullet train. Totoo naman. Yung nga lang subway na sinimulan ni Pangulong Duterte hanggang hindi pa tapos, 'di ba? Ryan Diansay diyan sa rocket, yung sasakyan niya paalis ng Earth, hindi nga palapunta ng impyerno. Hindi paalis ng Earth, papunta ng impyerno, dapat rocket ang sakyan niyan para mas mabilis siya mapunta ron. Walang Diyo na yan, internet dito, bilis-bilis na daw, nagkakakulani ka na, nakaganon ka na, tinataas mo kaya ang dami na i-snatch na cellphone ngayon, wala na naman signal. Siyempre, gaganon mo yung cellphone mo, hahanap ka ng signal, puta, i-snatchin, hahablutin ng mga demonyong mga magnanakaw. Mga hayop na yan. I-snatchin. Kaya nauubos na ng mga cellphone eh. Oy, Eleanor Ganon. Eleanor Ganon, magaan ang loob ko sa'yo. Mukhang magiging matalik tayo magkaibigan, Eleanor Ganon. Mabuhay ka. On that point, Mr. President, Senator Padilla would like to deliver a manifestation. Ay, sa amin pong kasamahan sa Menorya, kay Senador Alan Peter Cayetano at kay Senadora Pia Cayetano, sa kanila pong mahusay at makabuluhang talumpati ngayong hapon na ito. At ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya, kay Senator Risa Ontiveros na nandito po at nakinig sa atin na Menorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin. Ayun na si Risa. Alam mo kasi nag-walk out na. Ang natira na lang si Risa. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung speech ni Alan Peter. Ang ganda ng speech ni Alan Peter kaya ako hinuli kasi maganda eh. Puta si Risa na lang natira.
Paano si Risa? Putsang ina, 'di ba nung nakaraang SONA, nakaganon lang siya, di siya pumapalakpak. Oo, 'di ba? Pinaano na 'yan eh, pinatunog ng mga dilawan 'yan. Senator Risa, hindi pumalakpak sa SONA ni Bongbong. Pero ngayon, aso na siya ni Bongbong. O nung nakaraan, pumapalakpak na siya kay Bongbong. Natatawa ako. Isa na lang ang ipinangako nyo sa mga kulto ninyong mga dilawan. Si Risa, hindi pumapalakpak sa SONA ni Bongbong. Puta, hindi pa nagawa ni Risa. Pipigilan na lang niya yung kamay niya na magdampi para lang mapanindigan yung hindi niya pagpalakpak sa SONA ni Bongbong. Pumapalakpak na si Tarantada ngayon. Bakit? Busog yarn? Paldo yarn? Tanong yan ha. Baka magalit ka na naman. Pinatake down mo na yung Facebook ko dati. Oy, maraming salamat sa pangpakapi dyan sa Japan kay Ching Ching Kolani. Ito si Risa, hindi siya umalis. Hindi naman talaga siya masaya sa sinasabi ni Bongbong. Ito yung mga lumalaban sa martial law ni Bongbong, ni Marcos. Sabi nga niya, buhay na ako nung martial law, ulul. Nasa EDSA na daw siya nung martial law. Nung martial law, 3 taon pa lang siya noon. Ano yung 3 taon pa lang? Aktivista ka na, tanga ka. Inutil eh. Bopols din to, katulad ni Leni Robredo. Pare-parehas ang utak na itong mga to. Kalahati lang. O kalahati lang ang utak ng mga dilawan, hindi pa gumagana. Tangina nyo. So, sabi niya, maraming salamat at nandito ka pa. Umalis lahat ng minority. Nung isa speech ni Cayetano, ang sakit eh. James Bandido. James Band 007. Si James Band pala to. Good day, Boss D. Ito pang kape. Dagdag energy. Kakabanat sa mga barabas hestas na yan. Maraming salamat, James Band. Pucha si James Band. Di ba si 007? Nagpapakulay dito. Saan ka pa? Naubos eh. Di ba? Kay G. Jacob. G. Jacob dyan sa Canada, mabuhay ka dyan sa Toronto. Mababait mga Toronto, mga taga-Toronto. Dyan sa Toronto, laid back lang buhay dyan. Kahit natutulog lang sila, kumikita sila ng pera dyan. Mahiyaman mga taga-Canada eh. Ito po ay nandito. Maraming salamat po. Sa usapin po ng SONA ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., meron lang po kaming mga komento at kasi kami po sa Bicol, sa Camarines Norte, Ginoong Pangulo, lagi po kaming nakakaranas ng brownout. Ito po ang malaking problema namin sa Bicol. Sabihin ko na po, buong Bicol region. Kasi, yan pong grid. Nandiyan po yan sa Suwal, Pangasinan. Doon po nanggagaling ang energy, ang kuryente. Binabato po yan, dadaan sa maraming lugar bago makarating sa amin sa Bicol. At kapag nagkaroon po ng suliranin, ang mga power plant na yan, ang unang-una pong nagdurusa sa brownout ay kami sa Bicol. Kasi hindi naman po ma-afford ng mga namumuno sa atin na ang Calabarzon ang i-brownout nila. Dahil nandun lahat ang industrial cities and masasabi natin nandun ang industriya. Kaya doon sa baryo, lagi ang brownout. Ang hinihingi po sana namin, total napag-usapan na yung sinasabing system loss, bakit hindi po sana bigyan ng solusyon kung ano yung kailangan namin sa malalayong lugar? Bakit hindi po kami payagan na magkaroon ng otonomiya na bigyan kami ng kapangyarihan sa malalayong lugar katulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development? Katulad po sa aming Camarines Norte, pwede naman kami sanang pahintulutan na magtayo na lang kami doon ng sarili naming power plant dahil ang kailangan namin 100 megawatts. Para hindi na po kami nagsasuffer dyan sa systems loss. Kasi galing ni Robin, no? Naisip ni Robin yan. Pucha, taga Bicol si Lenny, hindi niya naisip yan. Ang galing ni Robin, di ba? Alam niya eh. Ilang megawatts kailangan nila dyan sa Bicol. So gusto niya yung Bicol, hindi na mag-brownout. Magtayo na kami dito ng sarili namin. Bigyan nyo na kami ng kapangyarihan na gano'n. Bawal yata yun eh. Hindi ko alam kung anong nagpo-prohibit sa kanila para gawin yun. Bilib ako kay Robin. Kaya number 1 si Robin eh. Number 1 si Robin na senatoriable. Tapos, nung tinanong pa yung taong bayan kung sinong gustong maging vice president ni Inday Sara, pumangalawa siya kay Marcoleta eh. Sa gusto nilang maging vice president ni Inday Sara. Malakas talaga to si Robin Padilla eh. Para ito si Inday Sara na kahit anong paninira mo, sabihin mong bobo, walang alam, ganito, ganyan. Pero kita mo, mahal pa rin ng taong bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi, speaks the language of yung masa. Importante na naiintindihan ka ng masa eh. Because ang mga Pilipino, nayayabangan yan sa sobrang galing. Nayayabangan tayo sa sobrang galing. Naiinis tayo sa sobrang Inglesero. Hindi man tayo natutuwa, matalino sila, alam natin. Pero yung sinasaksak mo sa bibig namin, yung pagiging matalino mo, yung ipinupush mo masyado yung issue na masyado kang matalino, nakakainis na yun eh. Versus yung mga tao na katulad ni Pangulong Duterte at saka nito ni Senator Padilla na kung ano yung lengguwahe ng mga tao, yun yung sinasabi. Makikinig ang taong bayan kahit ayaw sa gusto niya eh.
Kasi nga yung naririnig niya, yun yung lingwahe niya. Yun yung hindi naiintindihan nito mga dilawan eh. Oh, yun ang hindi nila naiintindihan. So kayang i-convey ni Robin Padilla yung mensahe sa lingwahe na naiintindihan natin. Kapag ang nag-convey nitong mensahe na to, si Mig Subiri, hindi natin maintindihan bakit. Kasi nga, alam natin, putang ina nito, kawatan din to eh. Elitista din tong hayop na ito eh. Oh. Pero pag si Robin, kita mo ramdam na ramdam natin. Oh, kasi nga, alam natin at yung atake niya masang-masa, 'di ba? Manog. Flor Manog dyan sa Canada. Salamat sa iyo, mabuhay ka. Isipin niyo po yun, Ginoong Pangulo. Babato yan. Ang layo ng bato. Nasaan po yun? Kumbaga, bago dumating sa amin yun, ang dami ng systems loss. Kaya sana po, magkaroon po din ng programa tayo o ng mga panukala na magkaroon na po ng autonomiya ang mga malayong lalawigan na kami na yung magtayo ng aming power plant at sana po, nakikiusap kami na yung hinihingi naman ng gobyerno ng mga tinatawag nilang requirements, wag paikliin naman po nila. Paiksiin naman po nila. 2014 pa po ng Camarines Norte nilalakad magkaroon ng power plant doon. 2026 na hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tapos sa requirement. Ito po yung mga masasabi po natin, Ginoong Pangulo, na pangmatagalan yung mga totoong solusyon na pwede po sana nating tignan. Ngayon po, isa pa po, napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket. Ako mahilig din ako sa rocket nun. Baby rocket. Bibili ko baby rocket. Isang bugkos yun. No? Tapos sisindahan ko isa-isa. Ganon. Mahilig din ako sa baby rocket. Lahat naman tayo gusto magpalipad ng rocket. Pero putang ina kung kailan ka tumanda, doon mo gusto magpalipad ng rocket. Malakas na tama mo nun. Oo, lakas na ng tama mo nun, bongbong. Hindi ko alam kung sabog ka, bangag ka, lasing ka. Pero putyang ina, nangarap ka magkaroon ng rocket. Laging walang kuryente rito, laging walang internet. Putyang ina niya, binola ka lang na naman ng Amerika, naniwala ka na naman. Yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan eh? Pangarap yan ng bawat... Tanungin na lang natin si Bongbong. Bongbong! At yung mga vlogger ni Bongbong. Tanungin natin sila. Anong gagawin ng rocket ng Pilipinas sa langit? Hindi. Sige. Mag-brainstorming tayo kahit wala man tayong mga brains. Ilagay nyo dyan. Seryosong usapan. Magpapalipad tayo ng rocket. Para saan? Para saan? Paglipad ng rocket natin, pagdating doon sa langit, anong gagawin nun doon? Wala naman tayong space station doon. Wala tayong space station eh. Wala man tayong research patungkol sa may buhay ba sa Mars? May buhay ba sa Venus? Sa Jupiter? Wala man ganun. Wala tayong ganung research, tawag dito. Wala tayong ganung research. So, sige, Bongbong, magpalipad tayo ng rocket. Saan pupunta yung rocket? Tangina ka, baka bumalik yun sa Malacanang, sumabog yung Malacanang, tarantado ka. Kasi pag akyat ng rocket doon, sasabihin niya, saan ako pupunta? Putang ina talaga, pinalipad-lipad ako ng mga tarantado na to, tapos wala naman akong, misyon. Wala siyang mission eh. Yung rocket, magpapalipad na po tayo ng rocket. Magkakaroon na tayo rocket. Putang ina mo. Anong gagawin ng rocket sa langit? Tatambay siya doon, katulad mo, tumambay ka lang dyan sa Malacanang, inutil ka? Hindi. Ito. Kasi tuwan-tuwa yung mga gago eh, doon sa rocket eh. Utsang inang yan. Kasi tinan mo, sabi nga ni Putragis, nanood siya ng Ant-Man, gusto niya nang biglang maging presidente. Langgam eh. Ipon ng pera. Ngayon naman, hindi ko alam kung anong pinanood mo na naman, Bongbong. Puta, nanood ka ba ng Apollo 13? Apollo 11? Puta, ba't gusto mo nanood patalyon ng rocket? Anong gagawin ng rocket sa kalangitan? Wala tayong space station. Baka pag nandoon na tayo, di may rocket tayo. Mayroon ba tayong mga Pilipinong astronaut? Tarantado ka? Wala man tayong mga astronaut dito, putang ina mo. Sinong laman ng rocket na yun, gago? Yung mga vlogger mo, tanginan yan. Hindi mo kailangan, malaking rocket ang kailangan mo dyan. Ang dami mong vlogger na tanga. Kapag nagpatala na dyan sa Mars ng mga bobong tao, putang ina, mapupuno yung rocket mo. Ang dami nyo, magsasama-sama kayo dun eh. Isasakay mo dun yung mga bobong vlogger. Puta, isasama mo rin yung mga tangang loyalista. Yung mga taga-Ilocos na walang mga kwenta. Pag sinama mo yun dun, putang ina, makakabuo kayo ng isang bansa. Bansa ng mga tanga. Ay, di ba? Talongin nyo yung mga sarili ninyo. Katawa kayo ng tawa dyan eh. Anong gagawin ng rocket natin doon? Si Lito Lapid sasakay sa rocket, sabi ni Putragis. Hindi, mas malaki silbi ni Lito Lapid kaysa kay Bongbong. Di ba? Sino isasakay? Wala man tayong astronaut na mga Pilipino. Satellite? Nakagamit man tayo ng satellite ng ibang bansa. Ganun. So, anong gagawin nung paglipad ng rocket? Anong gagawin ng rocket doon? Wala na. Sabihin ni Bongbong Bako, successful. Nakapagpalipad tayo ng rocket. Boss, anong gagawin ng rocket doon? Hindi ko pa alam. Basta importante nakapagpalipad na tayo ng rocket.
Oh, may mga laman ng mga tanga yun. Pupunta yun sa ano, siyempre palutang-lutang yun. Oh, ito space station ng Russia. Pupunta sila doon. Sabihin, "Oy, sino yan?" Kakatok sila eh. Kami nga pala yung mga pinadala ni Bongbong sa kalangitan. Sa Kalawakan. Ano gagawin nyo rito sa Kalawakan? Magkakalat kayo ng katangahan? Hindi sila papapasukin doon sa space station ng mga Russian. Matatalino yung mga tao doon eh. Pupunta ngayon sila sa space station ng Amerika. Oy, maraming salamat sa iyo ha. Kay sino ba to? Kay Mama Being dyan sa Australia. Good afternoon, Boss Dada. Shout out. Palihog sa mga senior ladies ng Canberra, Australia. Uy, maganda dyan sa Canberra. Maraming chocolate dyan eh. Yung Canberra. Corning putang inang to si Boss Dada. At kailan talaga, walang kwenta talaga eh. Oy, dyan sa Canberra, Australia. Mabuhay kayo ha. Nakapunta na ako dyan sa Canberra dyan sa... Favorite ko kasing banda yung Canberra. In your head. Oh. Di ba? Pupunta sila sa sa space station ng Amerika. Kakatok sila. Tuk. Hello, dito na kami. Tangina niyo, ginagawa niyo rito. Gago kayo, nagpalipad kayo rito ng mga tanga. Di namin kayo kailangan dito sa space station ng Amerika. Kakatok sila sa space station ng China, lalo na. Putya, saan kayo? Di ba sa inyo West Philippines Sea? Utangin na niyo, doon kayo pumunta sa West Philippines Sea. Hindi ba? Hindi naisip ni Bongbong yun. Hindi niya naisip na hahanapin ng taong bayan kung anong gagawin ng rocket natin doon. Buti sana kung nagtayo tayo ng rocket tapos magiging siyang payong sa ibabaw, ganyan. Na tatakpan yung ulan para hindi mabaha sa Pilipinas. Okay man yan. Di ba paglipad ng rocket, pagdating sa taas magiging siyang payong malaki. Hindi na kayo uulan sa Pilipinas, di na babaha. Tapos magpapadala na lang siya ulit ng rocket para isara yun pagka tapos ni tagulan. Okay nang ina nyo. Ang tatangan nyo, mga gago kayo. Tuwan-tuwa kayo sa rocket na yan. Ngayon, nabuksan ang mga isip ninyo. Oo nga, no. Putsang ina. Pinoproblema natin yung rocket papunta ron. Hindi alam ng rocket natin kung anong gagawin niya ron. Pupunta ba kayo ng Pupunta kayo ng buwan? Gagawin nyo sa buwan, hindi nga kayo makalapag dun. Wala kayong visa. Bobo no? Ang ina ninyo. Diretso, Robin. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong... Yan yung sinasabi ko, alam ninyo. Isa yan sa mga proyekto ni Pastor Apollo Kibuloy. Gusto ni Pastor Apollo Kibuloy, yung vision niya sa Pilipinas, na pagdugtong-dugtungin yung yung ating mga isla sa pamamagitan ng tulay at saka ng mga tren. Release ng tren. Magiging maunlad ang bayan natin, lalong-lalo na turismo kapag napagdugtong-dugtong natin yan. Alam mo, meron siyang blueprint, plano, na from dulo ng Pilipinas hanggang sa Mindanao, pwede ka nang mag-tren. Isa yan sa mga plano ni Pastor eh. Talagang sayang kasi dinaya eh. Kung hindi lang dinaya, baka isa yan sa kanyang mga malulupit na panukala. Pangarap yan, maaring baka in our lifetime hindi natin maranasan. Pero yung ilay mo, yung plano, pondohan mo yung stages. Pag nagsimula kasi, kahit na hindi mo siya mapakinabangan fully, yung mga susunod na generations, mapapakinabangan yan eh. Hindi naman importante na gumagawa ka ng mga bagay para sa sarili mo eh. Lalong-lalo na yung edad natin. Yung ginagawa ba natin para na sa atin? Hindi eh. Yung pagbabatikos natin sa gobyerno, para ba ito pansarili ba natin to? Hindi. Ginagawa natin to for the next generation. Na magkaroon yung susunod na generation noong ginhawa na meron yung mga bansa na kalapit natin. Mas angat tayo kaysa sa Indonesia, sa Malaysia, sa ibang mga bansa before. Pero mas ngayon, mas angat na sila sa atin. At yung future generations nito mga bansa na to will inherit, mamanahin nila itong mga programa na ito. Yung mga nag-lay ng mga programs na yan dyan sa mga bansa na yan, patay na sila ngayon. Pero yung legacy nila, yung proyekto na yan, naiwan para gamitin ng mga kabataan o nung mga susunod na mga generations, magkakapamilya pa yan. So, yun yung sinasabi natin na kailangan magsimula. Kasi, kung puro pangarap, hindi mo naman sinisimulan, wala mangyayari. Si Pangulong Duterte, sinimulan niya na yung pangarap na magkaroon tayo ng subway. Anong sabi ng mga gago? Paano pag nagbaha? Tanga, may proseso yan, may sistema yan. Hindi yan, basta naghukay ka lang ng lupa, tapos ilagay mo yung tren doon. Hindi yun ganun, may sistema yun.
Oh, dapat yung sinimulan ni Pangulo na yun, dapat sinusundan na natin ng iba pang mga proyekto yun at nagsisimula na rin yung mga proyekto na yun para sa sarili natin. Hindi. Kasi para matapos yan, it will take long years para matapos lahat yung mga proyekto at mga pangarap na yan. Hindi na yan para sa atin, para na yan sa mga anak natin. Pero kung at least man lang yung phase 1, magamit natin, at least bago tayo mamatay, nakaranas man lang tayo ng ganyang teknolohiya sa Pilipinas. Wala eh. Puro pangako, puro pangarap, wala namang sinisimulan. Paano mag-ano yan? Paano mag-rocket launch yan? Paano maglo-launch yan? Wala. Yun yung sinasabi natin. Kaya tayo nag-advokasya ng ganito, hindi na para sa mga sarili natin, para sa mga susunod na generations. Matatanda na tayo, papunta na tayo sa sa the end eh. Papunta na tayo sa palubog na araw ng buhay natin eh. Para na ito sa mga kabataan natin, mga bossing. Isa pa po, Ginoong Pangulo, narinig ko po kayo. Ito po yung unang narinig natin nung 2025 SONA. Yung patungkol po sa FOI, yung patungkol po sa fake news, yung patungkol po sa pagbibigay natin ng proteksyon sa kabataan. Sa pamamagitan po ng... Salamat sa iyo kay Bilis Kilos. Salamat sa iyo Bilis Kilos at saka kay Maricris Grobin. Si Maricris Grobin talaga Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka, mag-andi ng loob ko sa iyo At saka kay Josephine. Maraming salamat sa iyo Josephine Josephine. Nasaan ka na Josephine? Maraming salamat. Din yan, Ginoong Pangulo. Yung mga kabataan po, kung po pwede, 16 pababa, wag na po nating pabayaan na gumagamit pa ng social media. Ito naman po, practice na sa ibang mga progresibong bansa. At isa pa po, yung krimen na nagagawa po ng mga minor de edad, Ginoong Pangulo, ito po harap-harapan na. Kaya sana po, kung tunay na gusto nating harapin, dahil ang narinig po natin sa mahal na Pangulo, partner niya ang komunidad sa pagharap sa krimen. Paano pong magiging partner ng komunidad kung wala po tayong mga batas na susuporta para maging kapartner ang komunidad? Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Ang galing talaga ni Robin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at